So Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Okay, Matthew 11. Matthew 11, 28. Okay, Matthew 11, 28. Okay. Matthew 11. Andiyan na kayo? Okay. So next time, you can buy a Bible para makasabay ka. We encourage everyone to have their own Bible. Pastor, pwede ba yung cellphone? Pag cellphone kasi nakaka-distract siya. Mayroon din akong app sa cellphone ko. Pero pag sa church, maganda Bible talaga kasi nakaka-distract. Habang mensahe, may mag-pop up, may mga messages. Pero pag Word of God, you can focus. May ikli lang naman ito. Dito sa simbahan natin, may ikli lang yung mga mensahe. Pero dapat sa Panginoon lahat naka-focus. Let's pray. Let's read your Bible. Ready, read. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So sabi ng Biblia, you shall find rest. So pag-usapan natin ngayon ay rest in the Lord. Rest in the Lord. Let's pray. Lord, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ngayon at pagpalain niyo po yung mga anak. Help us to find rest in the Lord. Many people here have work from Monday to Saturday, school works, at sa bahay, mga responsibilities, bayarin. Salamat, Lord, that merong Sunday where we can be refreshed by the Word and mangyaring nawa, Panginoon, refresh us and review us, recharge us with Thy Word this morning. Forgive us of our sins, Lord. Empower your speaker. These in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Nung Webes lang, nung Webes ay June 9, tama, June 9. 7:33 a.m. Pumutok ang bulkan ng Canlaon sa Negros. Sa Negros, doon si Clark at sa Visayas. 7:33 umaga, June 9 ng Webes. 2:33 p.m. sa hapon, niyanig naman ng lindol ang Benguet. Sa norte naman to. Kanina sa Visayas, ito naman ay sa Luzon. Then, kasabay nito ay ang pagbaha sa Mindanao. Lahat yon sa loob ng isang araw. Luzon, Visayas, Mindanao, may putok ng bulkan, lindol, at pagbaha. So, buhod pa dito ay yung mga nangyari sa mga public schools, corruption sa gobyerno, bangayan sa Senado, at kasabay nito ang hindi mo malaman kung sino ba talagang mayor natin. In times like this, sabi ng Panginoon, come unto me. Come unto me. Ito yung panahon na kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, yung rest na yon, binanggit yun sa Bible, sa Psalms, sabi ng Biblia, sa Psalm chapter 37, verse 7. Buksan natin, Psalm 37, verse 7. Psalm 37, ano yung rest na yun? 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in the way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Sabi ng Biblia, huwag kang mag-fret dun sa iba, huwag kang mainggit, huwag kang maging impatient, huwag kang maging anxious, lalo na, tuwa ka ba pag nag-Facebook ka, tapos nakita mo yung mga kasabayan mo, classmate mo, pinsan mo, na yumayaman na, ando na sa iba't ibang mga resorts, nasa out of town, out of the country, tapos meron ng asawa, ikaw wala pa. Kaya sabi ng Biblia, fret not thyself because of them. Huwag kang mainggit sa kanila. Kundi sabi ng Panginoon, rest in the Lord. Yung ibig sabihin ng rest in the Lord, hindi ibig sabihin na magpahinga ka at tamaring ka at wala kang gawin maghapon. Ibig sabihin ng rest in the Lord, be still and trust God. He knows what He is doing. He is in control. You rest, you put your trust in the Lord, that He is in His throne at walang nangyayari sa mundong ito na hindi nasala sa kamay Niya.
Walang nangyayari sa Pilipinas o sa mundo, sa buhay mo, na hindi dumaan sa Diyos. Even si Satan, sa Job chapter 1, ay nagpapaalam pa sa Panginoon bago niya gawin ang isang bagay. Si Satanas nga nagpapaalam pa sa Diyos. Kaya walang pagkakataon na dumating sa buhay natin na nagulat ang Diyos. Wala, nagugulat ka, pero ang Diyos hindi nagugulat. Kaya in times like this, come unto God. Sabi ng Panginoon, if you put your trust in Him, you will have perfect peace. Ang ganda ng verse ito, Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Magandang memory verse at life verse ito kung wala ka pang life verse. Isaiah 26 verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Ang bigyan mo may peace na perfect pa. Sabi niya, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed in thee, because he trusteth in thee. Ang Panginoon, kapatid, sabi niya, if you trust in the Lord, you put your trust in Him, you will find perfect peace. Perfect peace. You rest, you put your rest and full trust, and just pag nagkakagulo na sa bahay, may nagbubunga na, sa school, bagsakan na, lahat nagbabagsakan na. Iba dito, yung mga grades mo, parang book mo, bagsak. Pero alam mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, you stay trusting on me and you will have perfect peace. Ayaw ko ng fake news, kaya gusto ko ng totoong mga news. Mainstream media ang aking check kung totoo yung news na yon. So I checked Philippine Daily Inquirer na mula nung June 16, kakasimula pa lang ng klase, ay meron ng 15 cases of violence sa mga public schools. So alam mo na yun, nabalitaan mo na yun, pero hindi ko alam na 15 na pala. 15 cases na pala. Yung ilan ay nung June 15, grade 8, pumunta sa grade 5 class at pinagsasaksak yung mga estudyante. June 19, isang senior high, ang sumaksak sa isang 18 years old. Nagsimula lang sa suntukan. Kaya talaga yung mga siga-siga na mahilig may pagsuntukan, one of these days, makakahanap ka ng katapat mo. Yung mga mahilig manuntok at usually mahilig suntukan, tinan mo, wala na yung ngipin dito. Pero hindi lang ngipin ang mawawala sa'yo, baka buhay mo na yung kasunod. Kahit gano'ng katapang may mga katapat ka. Kaya ayaw ko yung mga full-time na sumusuntok ng pader, kung inawasak yung mga Di ba? One of these may mga katapat ka. Baka buhay mo na yung mawala. June 22, 14 at 15 years old ay nagpaputok ng baril sa Tacloban. 20 ang sugatan, 2 ang kritikal. June 23, isang grade 10 ang sumaksak sa isang grade 9 sa Negros Occidental. Lahat ng itim. At bigyan mo yan. 3 weeks time lang yun. 3 weeks time mula nung June 16. Ay mayroong 15 cases of violence sa public school. 32 sa lahat-lahat ang sugatan at 3 ang patay in just 3 weeks. At sabihin mo, paano yan? Yung anak ko nasa public school. Kaya nga, sabi ng Bible, you stay focused on God. He knows what He's doing. Alam niyo yung ginagawa niya? You can rest on the Lord. Alam natin yung mga kasamahan natin ay maaaring nasa danger. Pero anong gagawin mo? Samahan mo siya palagi ng CCTV kaya saan siya pumunta? Mas maganda yung mata ng Diyos. Yung CCTV ng Panginoon. Sabi ng Proverbs, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. You can only pray and trust in the Lord. So, paano tayo mangyari yung resting in the Lord? Rest in the Lord. How can you rest? Sa kaguluhan sa mundong ito, how can you rest in the Lord? Number 1, connection. Connection. Sabi ng Biblia sa Matthew 11:28, come unto me. Hindi ka pwedeng mag-rest nang wala kang connection sa Panginoon. Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Di ba, yung karamihan ngayon sa nagkakaroon ng mga mental health problems, usually they're alone in a room and they don't have connection with God or with other people. Kaya nga sabi, if you have mental health problem at ito ay malubha seek medical help. Seek a professional. Pero ang pinaka-the best, seek the Lord. Seek God.
Huwag mong sakalinin yung problema na yon. Ang sabi nga ng Bible, if you have this problem, ibigay mo sa Diyos. Huwag mong sakalinin. Ang term ng Bible ay cast. Twice na binigay cast. Ibig sabihin cast, itapon mo, ibigay mo sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang tanong ko sa iyo, kinast mo na ba kaninang umaga yung problema mo sa Panginoon? Kasi pag hindi ka maalam mag-pray at isa-isahin mo, Lord, itong problema ko, may utang ako, may bayarin ako, yung asawa ko, problema ko, yung anak ko, ay problema ko. Pero Lord, ipagkakatiwala ko sa'yo, tulungan mo ako, Lord. At after noon, ay nakangiti ka na, hindi mo kayang gawin yon. Ngayon, ka pa rin sinukluban ng langit at lupa. Kapag hindi kita pwedeng matulungan, only God can help you. Casting all, care, ibig sabihin ng care, doon, yung worries. Casting all your care upon Him. Itapon mo, wag mong sakalinin yan. Ang dapat ay malungkot lang at nakayuko ay yung baboy. Kasi yung nanay niya, baboy din. Amen? Pero ikaw, wag ka. Ang tatay mo ay nasa langit. Anak ka ng Diyos. Your Father is in heaven. Sabi ng Bible, we are kings and priests. You're a child of the King. Ba't ka malulungkot? Di ba? Anak ka ng hari. Biro mo, si Sandro Marcos nga, pag nagsalita, confident to confident eh. Kasi anak siya ng presidente eh. Ikaw, matindi ka pa doon. Anak ka ng hari, the King of Kings and Lord of Lords. Isa pang cast, Psalm 55:22. Cast thy burdens upon the Lord, and He shall sustain thee. Sabi, cast thy burdens. Kanina, care. Ito naman, burden. Ano yung burden? Yung nabibigatan ka ngayon, huwag mong sakalinin yan. Bigat na bigat ka na ba? Pastor, hindi mo alam yung past ko. Hindi mo alam anong nangyari sa akin nung bata ako. Hindi mo alam anong nangyari sa akin, ano yung bangungot sa buhay ko. Yes, I may not understand. Pero sabi ng Biblia, you can cast your burden upon the Lord and He shall sustain thee. Kaya mong tapusin ang 2026 na masaya at naglilingkod sa Panginoon because I cannot sustain you, the government cannot sustain you, the money cannot sustain you, but God can sustain you. He will sustain you. God can sustain you. Paano? Read the Word every day. Read the Word of God. Andito yung mga pangako ng Diyos. Huwag kang mga paniwala sa mga pangako ni Harvey. Amen? Mas maniwala ka sa pangako ng Diyos. So ito yung mga full of promises. Read the Word of God. And you will have that perfect peace. And then, pray daily. You know, yung ating text kanina, thou will keep him in perfect peace. Sino? Whose mind is stayed on thee. Paano mangyayari na your mind is stayed on God and you'll have perfect peace? When you pray every day. When you spend time with the Lord. Have the connection. Huwag kang mag-isa, lalabas sa bahay mo na hindi ka pa nagpe-pray. Huwag kang pupunta sa school na hindi ka pa nagpe-pray. Huwag kang pupunta sa trabaho na hindi ka pa nagpe-pray. Connect with God. Come unto God. Next, don't absent in the church. Amen? Gusto mo palapit sa Diyos, absent ka naman ng absent. Amen? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as you see the day approaching. Bakit? Sabi, anong purpose? But sabi, huwag mong pabayaan ng pagtitipon. Huwag kang umabsent. Dahil sabi, in the church, you are exhorted. Ano exhorted? Encouraged. Diba? Pag pumunta ka sa SM, pagbalik mo, malungkot ka. Bakit? Ubus yung pera mo eh. Pero pagdating sa church, pagpunta ka, pag-uwi mo, masaya ka. Kasi ikaw yung na-bless. Ikaw yung binigay ng blessing. Ikaw yung nakatanggap. Kaya, come to church. You are exhorted. You are encouraged. So, hindi lang dahil sa pastor. May mga testimony pa. Na yun pala, para nagkakape ka pala, may kapeling ka kasi. Di ba? May mga testimony ng mga buhay na na-encourage ka na kung si Brother Med nga, nauna pa ako dyan, pero kinasal na. Ako matagal na ako sa church. Hindi pa ako kinakasal. Amen? Nauna pa sa akin si Brother Med, last year lang nakatok, tapos ngayon kinasal na agad. Ako, high school pa ako dito, hindi pa ako kinakasal. Amen?
So may encourage ka talaga, amen? Alam mo ba, sabi sa Pew Research Center, ayon sa pewresearch.org, 36% of people who go to church, sabi sa survey, ay very happy. Compared sa mga hindi nagpupunta sa church, 25% lang yung masaya. Kaya mas malaki yung porsyente ng mga taong masaya na nag-church. Kaya ang tanong ko, are you happy today? Amen? Nung kasama ko si Brother James at kami ay nagtuturo dun sa loob ng kulungan. Andiyan yung mga polis natin. Yung nanay niya ni EJ at ni RR, si Mama, pinapagsalita ako doon. Last Friday naman nagsalita ako, last week nagsalita doon ako. Tapos, pagpunta ko, nung nakaraan, ang dami nila. Last week, nung isang rally, ang dami nila. Pagpunta ko, nung kahapon, Friday pala, pagpunta ko doon, umunti sila. So, hindi ko naman masabi na, meron pa tayong first-time guests? Pero still, alam mo, sabi sa akin ni Ma'am, Ma'am, kasi dalawa kami doon. May nagtuturo doon na una. Sabi ni Ma'am Flor, yung police na nag-attend dito, yung nanay nila, sabi niya, yung nag-born again, nagturo doon. At sabi niya, Pastor, hindi ba talaga ako nakaschedule eh. Dumating lang ako doon. Sabi niya, Pastor, magturo na rin kayo. Kasi, mas masaya po kayo magturo eh. Sabi ko, andyan na yung born again, kaya naman. Sabi niya, Pastor, after na lang. Sabi ko, ilang oras ba yan? Sabi, 1 hour. 1 hour, ako magturo, mabilis lang. Tapos, sabi ko siya, balik na lang ako. Lumabas muna ako. Pagbalik ko, after 1 hour, hindi pa tapos. 1.5 hours na, hindi pa tapos yung born again na magturo doon. Tapos, nung ako binigyan na ako pagkakataon, magturo doon, masaya sila. Si James ba naman yung nagpapaawit, yung kasama ko doon. At siya yung kasama ko doon na tuwang-tuwa sila. Ay, si Pastor may kasamang amen? Masaya pag nasa Panginoon ka eh. Di ba yun? Ay, pambira, pag uwi ko, tuwang-tuwa sila pagkatapos kasi pinapaawit ko, binibigyan ko ng Word of God, tumanggap sa Panginoon, ang saya nila. Alam mo, kaya ginagamit ng Diyos para magpasaya sa iba. Paano ka magpapasaya sa iba? Ikaw nga dito, nakasambalukat yung mukha mo, nagsimba ka na, malungkot ka pa din. Bakit? Kasi yung utak mo, nandun pa rin sa sinaing, andun pa rin sa bayarin, andun pa rin sa problema mo. Sabi ng Bible, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Where is your mind right now? Ang utak mo ba ay nasa mukhang ito? Lalo talaga ma-depress. Amen? Dapat pag nag-church ka, dapat gawin mo regular, bumalik ka, at huwag kang malate. Amen? Anong isda ang mahilig malate? Maya-maya. Amen? Maya-maya. Okay, hindi ka naman maya-maya. Amen? Dapat Kristiyano ka. Ang Kristiyano ay he wants to connect with God. So he will take time prayer and reading the Bible and going to church. And number 2, hindi lang connection. Number 2, contribution. Contribution. Matthew 11:28. Balikan natin yung text. Matthew 11:28. Come unto me, all yet labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Kapatid, gusto mo na magkaroon ng rest sa dulo? Take my yoke upon me and learn of me, and you shall find the rest. Take my yoke. Ano yung take my yoke? Sabi ng Bible, take up the cross and follow me. Sabi ng Biblia sa Galatians 6:2, bear ye one another's burden. Alam mo, ay magbibigay lang sa'yo ng rest sa Panginoon at perfect peace is when you are bearing somebody's burden. Wala nang mas miserable pa sa mundo kaysa sa isang tao na namuhay para sa sarili niya. As a miserable life, to live for yourself and to go to your room and stay there, mga young people, you know why? You are so miserable and you are minsan suicidal na mga young people ngayon. Una, ayaw sumunod sa magulang. Pangalawa, ayaw pakialaman. Pangatlo, pag binigyan ng rules, ay lalo pang nagmamaktol kasi ang gusto niya, sa room lang siya, wag niyo akong pakialaman, ayaw kong maglinis, ayaw kong maligo, ayaw kong mag-toothbrush, ang buhay ko ay buhay ko. That's selfish life and you're the most miserable person because you're not made to live for yourself. Sabi ng Bible, bear ye one another's burden. Bear somebody's burden.
hindi perfect yung mga nasa frontliners natin. Pero masaya sila kasi they are bearing somebody's burden. Sunday morning, magnunundo, maagagising, maghahatid, magsundo, pupunta sa mga tao. Hindi naman nila kaano-ano yung mga yan. Yung iba galing pa sa mga squatters, hindi pa sila bibigyan ng pera, hindi nga sila pinapasnack, minsan wala pang thank you. Pero it's bearing another person's burden, and when you go home, you are happy. You find rest. Isaiah 32 verse 17. Isaiah 32 verse 17. The work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Wow. Sabi ng Biblia, alam mo, the work of righteousness shall be peace. And when you are working for God and doing the will of God, sabi ng Bible, there shall be peace. There shall be peace. There shall be quietness and assurance forever. Alam mo ba na ang pinakamadaling gawin ay walang gawin? Bakit? Kasi uupo ka lang eh. Kapatid, makinig ka sa akin. Lalo na yung mga tambay. Yung walang ginagawa, ang dali lang nun. Yung wala kang goal, wala kang inaabot, wala kang reach, normal lang yun. Ang dali lang na walang gawin, ang dali lang na walang goal. Everybody's like that. But if you want to stand out and to make a difference, you have to reach something, and you have to reach somebody. Bear somebody's burden, have a goal. Do something. In fact, sa Bible, if you want to do something, gayahin mo si Elisha. Nung naghumiling siya sa Panginoon at humiling siya kay Elijah, ang sabi ni Elijah sa hinihiling niya, sabi ni Elijah, Elisha, thou hast asked a hard thing. You're asking a hard thing. Yung goal ni Elisha hindi lang normal. He's asking God for a hard thing. Don't just ask for a hard thing. Do the hard thing. That's how you find perfect peace. Alam mo, your life, it's not just parang bula na dumaan lang. You are contributing to the work of the Lord. You're contributing to the kingdom of God. You're contributing to society. Hindi ka problema ng San Pablo. Ikaw naging blessing sa iba at ginagamit para madaming maligtas. At in fact, yung nagbibigay, yun ang masaya. It's more blessed to give than to receive. Acts 20:35. And no wonder, kapatid, tamo kanina, halimbawa nagpa-commitment. Yung nag-commit at yung nagbibigay, yun ang masaya eh. Pera na naman, offering na naman, para saan ba yan? Para saan yan? Para may upuan ka. Yung upuan na yan, hindi yan basang nahulog sa langit. Kailangan ng budget yan. Para may electric fan ka. At yung iba naka-aircon pa. Sa gilid. Di naman nagta-tights. Di ba? Bakit? Pag ang thinking ko palagi, anong makakuha ko sa simbahan na yan? Ano bang makakuha ko dyan? Ilang beses na kami lumalabas, ang tanong palagi ng mga tao, pagkakaperahan ba yan? Selfish. Parang isip palagi, anong kabig mo? Ang taong masaya, isip niya, paano ako maging blessing? Sabi nga Dr. Jack Hyles, it's more, the greatest blessing is to become a blessing. Pinakamasayang tao yung naging blessing sa iba. Hindi palaging pera. Sabi sa Psalm 126, verse 5 and 6, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sabi ng Bible, if you go and weep and bear the precious seed, you will come again rejoicing. Kaya kapatid, ang masaya sa church, hindi lang yung nagkumanta sa choir. Hindi lang yung nagtuturo sa mga bata at yung mga ushers at mga pushers. Ang masaya sa church, yung nagpo-pusher ng Word of God, kung meron man nun. Sabi, he that goeth forth, bringing precious seed, sabi, doubtless, babalik yan ng masaya, rejoicing, bringing his sheaves with him. So, kapatid, bakit hindi mo ibigay yung sarili mo para sa Panginoon? Na, Lord, saan mo ako pwedeng magamit? Ayaw ko ng buhay ko pan sarili ko lang. Magkapera lang ako,
magkaroon ng pera sa bangko, magkakotse, magkabahay, masaya na ako. Hindi ka masaya! Kasi sabi, it's more blessed to give than to receive. Bear you one another's burden. You are made to bear somebody's burden. May yung pastor, pag nagpastor ka, hindi lang, may pamilya din ako at mayroon akong 7 anak. Pero problemahin ko, yung mga nag-a-attend dito na minsan ay 200 plus, last week 210. So 210 problems yung problema ng pastor. And I pray for you individually. I put your names in my prayer list. Bakit? Hindi lang ako. Ito yung masaya. I left my career for this to live for others. At yun ang masaya. It's the greatest blessing to become a blessing. And you're miserable because you're just living for yourself. Mayroon akong bugtong, umiiyak ngunit walang luha. Habang umiiyak, may naiiwang salita. Ano yun? Sino sabi? Ballpen. Mabuti pa yung ballpen. Ay umiiyak ngunit walang luha at habang umiiyak, ay may naiiwang salita. Kailangan din ng mga Kristiyanong may burden. Umiiyak para sa mga kaluluwa at nag-iiwan ng salita. Ano yung salita? Salita ng Diyos. So, yun ang taong habi. They that sow in tears shall reap in joy. Sabi, shall doubtless come again with rejoicing, bring his sheaves with him. Kaya tanongin mo yung mga bunga dito. Yung tanawan, no? Nagsimula na si Brother Migo doon. At one of these days, magsimula ng service, may bisita. Nakita natin doon, mayroon silang mga bunga doon, si Brother Dave at si Brother Jackie. May mga fruits sila doon sa kanilang mga lugar. Yun ang masaya. May mga pangarap din yung mga yan. At, pero iniwan nila yung pangarap nila para maging blessing sa iba. Wala namang mga sweldo yung mga yan. Pupunta sa Lucena, pupunta sa Tanawan. Walang sweldo. Talagang pagsimula, sacrifice. Kaya, kailangan natin ng sacrifice. Sabi mong iba, ano sir, pastor? Sack of rice? Hindi, sacrifice. Tinig mo ba? Anong makakuha mo agad eh? Ano, sack of rice, pastor? Meron ba dyan? Kaya sabi ng Bible, ang kailangan natin ay connection. Pangalawa, contribution. Sacrifice, hindi sack of rice. Number 3, continual growth. Continual growth. Matthew 11:28. Sabi ng Panginoon, come unto me, Matthew 11:28, all yet labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. So, ano yan? Connection. Pangalawa, contribution. Take my yoke upon you and learn of me. Ano yun? Continual growth. Hindi ka you cannot rest in the Lord. Pag, alam mo, stagnant ka. Ang nais ng Panginoon, may progress, may paglago ang isang Kristiyano. Nakalagay yung 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Peter 2:18. Ang nais ng Panginoon, grow. Grow. Then 1 Peter 2:2. Sabi ng Bible, as newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Alam mo, masaya sa Kristiyano yung lumalago. Sino yung mga lumalago? Yung mga taong nagpe-preach ng Word of God at pag-preach ng Word of God ay kinasandayan at kinasabaduhan ay absent. Amen? Hindi. Yung lumalago, dapat yung sinasabi mo, ginagawa mo. Amen? Dapat you're a man of God, a man of your word. Para lumalago talaga, may commitment na day, Sunday after Sunday, week after week, going out, knocking doors, and then consistent reading the Bible, consistent prayer. Kapatid, yung taong excited lang pag may outing at may sport fest at may swimming, normal yun. Yun ang mga taong hindi lumalago. Pag yung mga taong kahit na walang sport fest, walang swimming, walang outing, is still in the Word of God, is still in prayer, is still in church, whether there's an event, revival, or just a normal Sunday, you're in there. Yun ang mga taong lalago. Dahil dinefine ng Panginoon yung growth sa 2 Peter 1:5 and 6. At ang word na ginamit niya ay, it's just adding. Adding, magdagdag. Hindi ka naman binibiglay. Adding, 2 Peter 1:5 and 8. 2 Peter 1:5 to 8. Beside this, give all diligence, add to your faith virtue.
Add, nakagi-add. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. And if these things be in you and abound, they make you that you should be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, ano yung paglago? Adding. Adding. Yung iba dito, adding. Amen? Pero ang kailangan natin ay add, magdagdag, hindi ka naman binibigla. Ibig sabihin, add to your faith, virtue, knowledge, temperance, then brotherly kindness. Magdadagdag, unti-unti dapat hindi ka dapat pabawas. Ano yung pabawas? Dati bumalik ka na sa hapon, ngayon hindi ka na bumabalik sa hapon. Dati nag-prayer meeting ka na, ngayon wala ka naman sa prayer meeting. Dati nag-soul winning ka, ngayon wala ka naman sa soul winning. Dati nasa choir ka na, na-suspend ka lang, hindi ka pa yung bumabalik hanggang ngayon. Nasa umakanta na sa choir ba't nawala ka na, hindi ka na bumabalik? Hindi dapat subtracting. Sabi, add to your faith virtue, and to add your virtue, add knowledge, and to knowledge, add brotherly kindness. Dapat nagdadagdag ng kaalaman at paglago at aktibidad sa gawain ng Diyos. Hindi pa bawas. Hindi ka paurong. Diba sabi ng mga nanay natin, alam mo, lumalaki ang paurong. Maraming Kristiyanong ganun. Lumalaki ng paurong, papaliktad. Next ay, ang kalooban ng Diyos ay hindi lang spiritual growth. Physical growth. Physical growth. Hindi ka magkakaroon ng perfect peace pag tayo ay hindi maingat sa ating katawan. Mahalaga yung katawan. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? Sabi na, alam mo, mahalaga yung physical hurt. Kasi sabi, your body is the temple of the Holy Ghost. Yung ating katawan, temple ng Diyos yan. So paano ba magkaroon ng healthy body? Hindi tayo perfect dito lahat. Pero still, lahat kailangan ng enough sleep. Hindi ka pwede, tamo ka pwede. Sabi nila, yung mga tao na hindi binibigyan ng pansin ang health, ay pag nagkasakit, ay buong pansin mo ay nasa health na eventually. Gets niyo ba yung point ko? Ngayon, hindi mahalaga yung health sa akin. Alam mo ba pag nagkasakit ka, yung utak mo lahat ando na. Dahil ang tao, pag nagkasakit na, ang buhay niya ay ikot na lang paano masustain at ma-retain ng health. Kaya, mga ganda, ngayon pa lang, matulog ng tama. Pastor, kailangan bang sabihin yan? Yes. Dahil madami sa inyo, alauna na tulog dahil kaka-cellphone! Kapatid, yung pastor nyo, biyaya ng Diyos, soul winner. At nagbabahay-bahay. So I know the pulse of this city. I know the pulse of the people. At madami ako napupuntahan, mga young people, alas 12 ng tanghali, tulog pa. Alas 10 ng umaga, tulog pa. Pupunta ako doon, tulog. Tanong yung mga anak ko, pupunta kami sa isang business nagdating dito. Alas 10, tulog. Alas 11, bumalik kami, tulog. Alas 12, tulog. Hindi ko maabutan sa bahay kasi tanghali na tulog pa. Bakit? Gabing-gabi, madaling araw ka cellphone mo, hindi mo alam yung health mo na damage. Ang normal na tao dapat ay kailangan niya ng 7 to 9 hours sleep. Yun ang kailangan. Yung iba, kaya ng 6 hours. Pero, yung pinaka-ideal, 7 to 9. Pero yung iba, may school, gising ng papasok, alas 7, tutulog, alas 3 ng madaling araw. Maliligo lang. Hindi na nga naliligo eh. Pasok na lang. Kaka-cellphone mo yan. Hindi mo ba alam, one of these days, hindi ka na makakapag-cellphone. Una, bulag ka na. Tama mo, ba't ang dami sa nakasalamin sa atin? Di ba? Ako, nagsalamin ako. Ilang taon na ako. Right now, 22 years old na ako. Pero iba sa inyo, kabata-bata pa nagsasalamin, nakaka-cellphone mo yan! Puyat ka ng puyat sa ka-cellphone, di naman nakatulong sa'yo. At alam mo, yung nanay mo ay, yung litid na nakakasigaw sa'yo, hindi yung iwan ng cellphone yan. Kailan ka matuto? You're killing yourself. Kailangan mo ng enough sleep. Kaya no wonder madami dito, frontliner meeting, tulog. Sunday morning, tulog. Sunday afternoon, tulog. Ayaw kitang tingnan kasi ayaw kitang mapahiya. Amen? Next, exercise. Ang dinig mo naman, exercise na naman. Exercise! Amen?
kailangan mo ng exercise. Exercise, amen? Ako nga, tumataba na ako eh. Pero, why don't you do something you love? Hindi naman lahat kailangan pahirapan ang sarili. Yung iba, nag-work sana, nagbubuhat sila. Okay yun, kasi yung iba, gusto di ba, nagbubuhat. Kasi yung iba, gustong lumulobo yung kanilang long sleeve dito. Lumulobo yung kanila. Iba-iba tayo ng motivation eh. Sa akin, I do what I love. Ano yung love ko? Basketball. Basta gumagalaw. Yan ang gusto ko. Gusto mag-basketball eh. So, you don't have to force me to play. Pero alam ko, I'm having my exercise time dahil kailangan because the body is the temple of the Holy Ghost. Pag nasira yung katawan, kahit na on fire ka, amen! Amen! Pero pag may hika ka na at may sakit ka, amen! Next, eat healthy food. Tama na yung kakasting mo, kakobra mo. Sting sa umaga. Sting, cobra. Sting, cobra. Sting. Amen? Pagbago ka na. Nagbabago na daw siya. Amen? Pero, kapatid, mabuti lang, di ba? Nung talagang, kung hindi pa nagkasakit, talagang hindi magbabago. Huwag mo nang hintayin pa na lahat ngayon, normal lang ngayon. Mayroong yung GERD, yung bumabalik yung Kasi too much Coke, too much acids, too much junk foods. But lahat tayo gusto pang magamit ng Panginoon. Hindi ka, kahit sabihin mo na, Lord, Pastor, gusto ko mag-full time, gusto ko magamit ng Diyos. Pero pag nasa nahihata ka na, hindi ka magamit ng Diyos. Because the body is the vehicle, it's the temple of God. And God wants to use you and your body, so take good care of it. Next ay, paano naman yung physical growth, ay yung ating spiritual growth, physical growth. Next naman, paano mag-grow? Professional growth. Ano yun? Ano yung professional growth? Develop your gifts. Kung meron mang gusto maging successful ng mga Panginoon, mga Kristiyano, so if you have a career, if you have a calling, ano man yung gift mo, i-develop mo yan. A gift of speaking, gift of writing. Kung meron kang gift dun sa, kaya kinukuha ng iyong boss because of your gift, be so valuable na hindi kanya kayang palitan. Be so valuable in the gift that you're giving your company na iiyak sila pag aalis ka na. Develop your gift. Learn new skills. Marami pang pwedeng matutunan sa mundo. Kapatid, ang pinakamalaking school sa mundo ay YouTube University. Lahat pwede nang matuto ngayon. Amen? Of course, karamihan ng tao kailangan mag-college. Pero madami nagsabi ngayon, like yung si Charlie Kirk at yung iba pa, college is a scam. College is a scam. Of course, that's not for everybody. Pang point dito, pwede ka na ngayon matuto on your own if you have the discipline dahil andyan na lahat. Tayo ay nasa information age na noon, kailangan punta sa library. Nung panahon ko, pupunta pa ako sa Manila Library para lang mag-research. Bigyan mo yan? Galing Los Baños, pupunta pa ako dun sa Manila, tama ba yun? Manila Library ba yun? Manila Library. Pupunta ako doon para mag-photocopy, mag-xerox, at kukuha pa ako ng papel. That was only 20 years ago, high school college ako noon. Pupunta pa ako doon. Kasi walang source, wala pang internet noon. Pupunta pa ako doon para mag-research. At gumawa ng paper ko. Kasi doon sa amin sa LB, wala yung library namin doon, mga bulok, yung mga 1912 pa yung mga books doon. So pupunta pa ako sa Manila Library. Bagitong-bagito. Sa Maynila pa talaga para mag-research. Ngayon, internet, it has everything. YouTube, at ang dami na, kesa kaka-TikTok mo, kakasayaw mo sa TikTok, na wala namang natutuwa, lalo ng Diyos, hindi natutuwa sa'yo. Bakit hindi ka na lang matuto ng skill and have some goals? Nakapalad, pag pinagpala ka, pinagpala din yung gawain ng Diyos eh. Di ba? Pagtingin ko sa labas, pambigat. Kailangan talaga ng malaking parking ng simbahan. Daming sakyan eh. Pinagpala ka at malamang ikaw na yung next dito. Di ba? Ikaw na yung next. Pagbalik ni Dave galing Lucena, may sakyan na. Siyempre, may katabi siya dito. Amen? Basta lang magsipag ka sa Diyos at magtapat ka sa Panginoon and have some goals and develop your skills, you can find rest na one of these days, the blessing is coming. Pero hindi darating yun sa taong walang ginagawa, walang goal sa Panginoon, at nakaupo lang at mag-isa sa bahay, ayaw pakialaman ng magulang. Ulitin ko, pag pinapakialaman ka ng magulang mo, ibig sabihin, mahal ka pa niya.
matakot ka pag hindi ka na pinapakialaman. Kasi ang mga taong hindi pinapakialaman, andun palaboy, andun walang nag-care, andun walang nagdisiplina, andun walang nagsasabi na, anak, tama na yan, matulog ka na, huwag ka na mag-cellphone, ay, adik ka na dyan, tama na yan, anak, you're in danger, please, anak, sisirain mo yung buhay mo. Pag ganun yung magulang mo, mahal ka pa niya. Pag ganun yung pastor mo, mahal ka pa ng pastor mo. Pag ganun si Ed sa'yo, mahal ka pa ni Ed. Sinasaway ka dahil mahal ka pa niya. Amen? Rest in the Lord. Connection, contribution, continual growth. Kapatid, maikli lang yung buhay. Maikli lang. Sabi nga nila, may mga bagay na hindi ka na maibabalik. Una, oras. Pangalawa, salita. Pangatlo, buhay. Pang-apat, buhok. Amen? May mga bagay na hindi mo ibabalik. Amen? Maikli lang yung buhay. You can find rest in the Lord when you know you are connecting to God, you are contributing to the work of God, and you are growing continually for the glory of God. Amen? Paparating na yung mga sunod-sunod na bagyo. Simula na yan. Mabuti si Inday lumihis. Pero sunod-sunod na yung mga bagyo na yan. Every year, naubos ang A to Z at babalik ulit sa A para sa dami ng bagyo sa Pilipinas. At sunod ng bagyo ay may mga tsunami. Ano ang tawag pag malaki ang tsunami? Tsunami. Pag maliit, tsunano. Gusto mo yun? Kristiyano ka, tapos tsunano ka, hindi ka lumalago? Ganyan ka na lang, tsunano! Ang nais ng Diyos, lumago ka. Tsumami. Pag babae, pag lalaki, tsudadi. Lalabas tayo ng mga Kristiyano na mag-testimony dito. Ikaw na yung CEO ng company na pinasukan mo. Ikaw na yung hepe ng police station. Ikaw na yung may-ari ng school na pinupuntahan mo ngayon. Papatanggalin mo na si Ma'am AV. Kapatid, ang kalooban ng Diyos lumago. At sa simbahan na ito, kapatid, nagtutulungan tayo. Kaya salamat, minsan, mag-preach si Brother Miko, si Brother Dave, si Brother Jackie. Dahil na-inspire pa ako sa kanila eh. Itong mismo, just the fact na meron akong mga tao sa paligid ko na pinupush ako. This is the environment that I want my kids to grow. Isang bagay na blessing sa akin sa mga anak ko, sa Leros and sa Sam, yung mga ate nila, na nagpupush sa kanila, na ito din yung calling na piliin nila. Biro mo yan, sa lugar namin dito, blessing sa mga anak ko, wala silang mga kalaro dito nagmumura. That's right. Walang makapasok dito na basta-basta na kalaro sila na nag-cellphone na nanood ng malaswa. Just the environment. At eventually, si Leros maging tulad ni Ma'am Jen. Huwag naman sana. Amen. Si Sam, maging tulad ni Ma'am Cha. Amen? Pero, yung anak mo dito lumalago. At tuturuan sila paano mag-connect, paano mag-contribute, at paano magkaroon ng continual growth. Kailangan mo lang gawin every Sunday, kahit na umuulan, bumabagyo. Lord, just help me to be faithful. Continuing, coming unto you. Take my yoke and learn of Christ. Tayong tayo malangin. Lord, thank you, Lord, for the word of God. Tulungan niyo po yung mga anak, Panginoon. Lord, that in our place, in our church, the best Christians, the best professionals, the best workers, the best mommies and the best daddies, ang gamitin mo para kami po ay magbigay ng kaluhatian sa iyo at mag-bear ng burdens ng iba at marami kayong maabot ng mga tao. Maging blessed.